Naglabas ang Office of the Ombudsman ng statement o pahayag tungkol po sa lagay ng kalusugan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod po yan ang sagot ni Remulla sa isang panayam na na-diagnose siyang may leukemia habang nagpapagaling sa heart bypass surgery noong 2023. Sa nabanggit na panayam, sinabi rin ni Remulla na sumailalim siya sa chemotherapy at bone marrow transplant gamit ang dugo ng kanyang anak. Ito anya ang nakatulong sa kanyang paggaling. Ayon sa Office of the Ombudsman, 1.5 taon nang walang cancer si Remulla. Dagdag nito, ang pahayag ni Remulla kaugnay sa kanyang kalusugan at leukemia diagnosis ay nasa past tense o dati nang nangyari. Tinutukoy raw ni Remulla ang kanyang karanasan bago pa man siya naging ombudsman. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na nasa mabuting kalagayan si Remulla para gawin ang kanyang trabaho tulad anila ng pagpapanagot sa mga sangkot sa issue ng flood control. Tila nakahanap ng bagong kaduo si ex-PBB housemate at Sparkle star Michael Sager kay Thai actor Om Pawat. Ipinost ni Michael sa IG ang kanilang new handshake raw ni Om. Smiling with giling ang atake ng dalawang actors. Nagkasama sina Michael at Om sa isang event sa Malaysia. Good vibes na kaagad ang hatid ng first collab video ng dalawang actors. Pinusuan naman yan ng Thai at Pinoy fans. Update po tayo sa ilang pulong na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, katatapos nga lamang ng 26th ASEAN Republic of Korea Summit, no, na unang pagpupulong sa ikalawang araw ng 47th ASEAN and Related Summits. At sa kanyang intervention speech ay binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas tumitindi raw at mas gumagandang ugnayan at kooperasyon ng ASEAN at ng Korea pagdating sa seguridad, kalakalan at kalikasan. Ipinunto ng Pangulo ang suporta ng South Korea sa cybersecurity ng rehiyon sa pamamagitan ng ASEAN Cyber Shield Project na layong magpalakas sa kakayahan ng mga eksperto sa cybersecurity sa Timog Silangang Asya. Kinikilala rin niya ang mahalagang papel ng Korea sa kooperasyong pandagat na aniya ay nakabatay sa rules-based international order at sa UNCLOS. Inihayag din ng Pangulo ang pag-asa ng Pilipinas na makasama ang Korea at Estados Unidos sa pagko-co-chair ng ASEAN Regional Forum Workshop laban sa illegal at unreported, pati na rin ang unregulated o IUU fishing. Bilang bansang madalas tamaan ng kalamidad, pinuri ng Pangulo ang ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management o ASCEND na pinondohan ng ASEAN-Korea Cooperation Fund na layong patasin ang antas ng kakayahan sa disaster management sa buong rehiyon. Sa usaping pang-ekonomiya, tinanggap ng Pilipinas ang negosasyon para sa pag-upgrade na ASEAN-Korea Free Trade Area bilang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan at sa paglaban sa lumalaganap na proteksyonismo sa pandaigdigang ekonomiya. Pinuri rin ni Marcos Jr. ang ASEAN-Korea Center sa pagpapatuloy ng mga programa para sa MSMEs at startups gaya ng ASEAN-Korea Startup Week. Sa aspeto naman ng socio-cultural, pinasalamatan ng Pangulo ang mga programa ng Korea na nagtataguyod ng pagpapalitan ng kultura tulad ng ASEAN Rock o Republic of Korea Film Community Program, ASEAN Korea Music Festival at Connect ASEAN. Binigyang pansin din ni Marcos Jr. ang ambag ng Korea sa mga inisyatibong pangkalikasan kabilang ang Clean Air for Sustainable ASEAN o CASA at ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation na nagtataguyod ng malinis na hangin at pangmatagalang kaunlaran. Connie, sa ASEAN-US Summit naman na nangyari kahapon, bigyan ko lang din kayo ng highlights, no, kasi ibinigay na o ipinalabas na ito sa media. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Estados Unidos sa matatag nitong suporta sa pagtataguyod ng payapang mga karagatan sa rehiyon. Binanggit ng Pangulo ang ASEAN Regional Forum Training Series at Best Practice Manual on International Ship and Port Facility Security Code na co-chaired ng US bilang isang mahalagang inisyatiba upang palakasin ang kakayahan ng industriya ng pagpapadala at
maritime sa ASEAN. Ipinahayag din ni Marcos ang pag-asang makasama ang Estados Unidos at South Korea, gaya na nabanggit ko kanina sa workshop. Gayunpaman, muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang matinding pagkabahala sa mga mas mapanganib daw na maniobra at sapilitang aksyon na humahadlang sa mga lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na anyay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. So, Connie, ito mismo ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ni US President Donald Trump. Aniya, patuloy raw na may mga insidenteng naglalagay sa panganib at of course, naglalagay sa panganib sa ating mga mangingisda. At sinabi rin niya na sa kabila nito ay tiniyak ni Marcos na mananatiling matatag, kalmado at determinado ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagtatamo ng isang makabuluhang Code of Conduct. So Connie, kasalukuyan ng nagaganap itong 28th ASEAN Plus 3 Summit naman kasama ang China, Japan at Korea at bukas magtatapos na ang 47th ASEAN and related summits sa pamamagitan ng isang closing ceremony at handover of the ASEAN chairmanship sa ating bansa. Na tayo na kasi ang susunod na mag-chair ng ASEAN Summit sa susunod na taon. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang panloloob ng isang lalaki sa isang apartment unit sa Cordova dito sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakaitim at nakabonet na pumasok sa unit. Dumiretso siya sa isa sa mga kwarto. Maya-maya lang, nasa may pintuan na ang lalaki. Nandun na pala kasi ang may-ari hanggang sa sumigaw ang babae. Tinutukan daw siya ng baril kaya siya napilitang ibigay ang kanyang wallet at mga alahas. Pero itinapon daw niya ito palabas. Tumalon daw mula sa terrace ang suspect at pinulot ang mga gamit. Bago ang insidente, may lalaki raw na nakatanaw sa kanilang terrace at nag-alok ng pag-deliver ng tubig. Hinala naman ang anak ng biktima. Isa sa mga nagde-deliver sa kanila ng tubig ang nanloob dahil tila pamilyar daw ang kanilang aso sa lalaki. May 2 na persons of interest ang pulisya. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Full of laughter ang second part ng anniversary special episode ng Bubble Gang. Masyado kang judgmental! Hindi ka naman judge! Mental ka lang! Hiyang-hiya na kami sa'yo, ano? Finally, napanood na in one frame ang pagpapatawa ni na comedy genius Michael V. at unkabogable star Vice Ganda. Ang kanilang paandar, agawan sa bulaklak. Kasama rin nila si Charis Solomon. Special guest din sa special episode, si former PBB Collab Edition housemate Esnir. May special appearance din si 24 Oras anchor at Resibo host Emil Sumangil na nakaharap si Emil Maangil ng agresibo. More happiness ang dapat abangan dahil ipinakilala na rin ang mga bagong kababol na maghahatid ng katatawanan sa inyong weekend. Yan sina Jonah Ramos, Ali Alday, Aaron Maniego, Erica Davis at Karts Udal. Mapapanood ang Bubble Gang tuwing Linggo, 6:10 p.m. sa GMA. Kinatutuwaan ang estilo ng paghingi ng pagkain ng isang aso sa Los Baños, Laguna. May pagka-demanding daw kasi. Baka naman kasi gutom lang talaga. Gusto niyo akong pakainin. Gusto niyo akong pakainin. Ayun, no? Baka nga naman kasi gusto niyo siyang pakainin. Baka lang naman daw. Meet Mojo, ang 5-year-old Pomeranian na ayaw magpagutom. Sa tulong ng voice button na may recorded messages, tinuruan siyang pindutin yan kung dudumi o kakain. Ang mukhang favorite niya, yung for the food. Siyempre. Bukod dyan, marunong ding mag-play ng trick si Mojo para sa snacks. Kaya ang video ni Mojo may mahigit 5.8 million views na online. Talaga namang Trending! Super cute ni Mojo. Ang galing nun, Oo, talaga mawiwili yatang pakainin pag ganyan.